alam mo, kailangan, talagang problema siya. Kailangan pa rin talaga ipagawa. Ang gusto lang talaga namin makita, again, ulitin ko, ano ba yung bagong struktura, reforma na that the government will observe, no? Na that DPWH will implement. Sana makita namin yung araw na pati yung mga kilalang mga contractors, no? Pwede ko ba banggitin yun? IEEI, DMCI, yung mga malalaki talaga, sasama na rin dito sa mga bidding na to, lalo na sa mga big ticket items. So, sana mapalakas pa rin natin. May momentum ulit yung foreign assisted projects doon sa mga counterpart funds, sa mga malalaking infra. Alam mo, infra, malaki ang yan ang vein ng isang ekonomiya. So, it's very important. Pero sana hindi talaga ulit nakawin. Sana mas maayos na struktura. Ako, kung pwede ko kayong tanungin, meron bang nasa balita na kung anong structural reforms ang talagang they are already taking for DPWH? That's only for DPWH. Paano yung ibang departamento na medyo nasangkot na rin? COA na supposedly nagbabantay sa ibang agencies. Anong reforma ang nagawa na ba para doon? No? Meron bang manibagong pinasa or ipapasa ang Kongreso? Tuloy-tuloy ba pag-uusap ng LEDAC para mas maganda yung kanilang synchronized pagtatahi ng reforma para dito? Nawala na naman eh. So, again, kung pupunta tayo sa neighboring countries natin, kung pupuntahan yung neighboring countries natin, sila ang bilis eh. Ang bilis ng action, mas may efficiente, mas maayos na infrastruktura, no? Si Vietnam, nakapunta na ba kayo ulit? Ang ganda ng mass rapid transit nila. No? Isang bansa na talagang babalikan mo na unlike before ay medyo hindi, huling-huli tayo. No? Sila nag-aaral dito at tayo pinapupunta doon to exchange ideas. No? Cambodia, no? Thailand, naiwanan na tayo. Look at the prices of their agriculture. No? Ng pagkain. Tayo, we are galit na naman ako. We are supposedly to be an agriculture country. And yet, ang mahal ng pagkain natin. You know how much food is in Thailand? Yung mga basic. Rice, mga sibuyas. Very infra will help. Diba? Infra will help. Farm-to-market roads will help. But again, sana the structural reforms will be in place and will be made known in public, no? Para naman participative, no? Yung mangyayari. Mas mababantay ng maayos, may implement ng mas maganda. Tatay Rani, especially sa distrito niyo. Yes, can I add? Actually, siguro, political reform kailangan natin. Ang atin kasi so much politicized na po tayo eh. Leadership reform, ang reform nga raw mag-i-start sa leader eh. Yeah? Pero pag sinabi nating political reform, politiko at bumoboto ang dapat na. Sad to say, ang salot talaga sa bayan ito kami mga politiko. Sad to say, lahat naman ng krisis ngayon dito nagsimula sa mga politiko. Ang mga politiko ay nakita nila na ang pinakamagandang negosyo ay pumasok ka sa politika. Imagine yung mga dating kontraktor na nahihirapan pumasok sa negosyo, sa pamumutrata. Nakakita sila ng way para madali silang pumasok sila sa politika. At nung nakapasok sila sa politika, dito na nila nagawan ng sistemas. Systematic na yung corruption sa atin dito eh. Kasi nawala na yung talagang tunay na magsiservisyo. Imagine po sa mga nabanggit ni Prof na ibang bansa natin. Ang politika ho nila hindi kagaya ng politika dito sa atin. So ang problema ho talaga dito sa atin, we need political reform. Pag sinabing reform, pati po ang mga bumuboto ay dapat matugtog. Dahil hindi naman po mahalal itong mga korap na politiko, mga negosyanteng politiko, kung hindi dahil sa mga bumuboto na nasusuhulan. Isa lang ang sasabihin ko,
Kung ano ang tinanim nyo, ito ang inanin nyo. Nagtanim kayo ng kurap, nagpapabayad kayo ng boto ninyo, so ito ang sukli ninyo. Ito na pala ninyo. Korupsyon dito, korupsyon doon. Pasensya po, pero yun po ang katotohanan dito. Kaming mga politiko ang salot sa bayang ito. Pero kung gusto nyong matapos ang problema at salot na ito, matuto kayong bumoto ng tama. Siguro po, nakita ho natin talaga naman, sabi ko nga, puro self-interest na eh. Yeah. Wala namang kung tutusin, walang masama sa insertion eh. At saka sa allocation eh. Ang masama, naghihingi ka ng porsyento doon sa mga proyektong pinapasok mo. Sabi nga lagi nila, ano ba laging sinasabi ng mga politiko? Kailangan namin ipaglaban ang pangangailangan ng aming nasasakupan. Now, which is yun yung political propaganda nila. Pero ang main interest, yung tinatawag natin porsyento na nakukuha nila. So, kailangan siguro total overhaul ng political system natin para mabago, makausad tayo sa korupsyon na nangyayari po rito sa atin. Well, kami, we've been advocating a more efficient system in our economy. Yung mas streamline yung bureaucracy, mas mapapabilis ang mga approval process, and also yung pagbabantay. Ang Philippines is one of the top user ng everything sa digital, di ba? Alam niyo naman yun, top 5 ba? Top 10 tayo. Everything from social media, internet, lahat. No? Pero hindi natin na-digitalize yung pinaka-basic system of government. No? Nakasama na sana dyan yung mga bidding. Hindi lang bidding and monitoring. No? And yung complaint system, yung feedback mechanism. Hindi eh. Hanggang ngayon, maunti pa lang talaga ang totoong local government na digitalized. No? Ang haba pa rin ng pila sa business permit section. No? Sa Bureau of Fire, hindi mo alam kung anong penalty mo, pero ipe-penalize ka na lang. Di ba? So, sorry. Sorry. Pero, kasi may pinirmahan ako, nagulat ako, laki ng namin. Anyway, so, ayun eh. Siguro masosolve yung problem natin kung digital na talaga yung mga transactions, LTOs, sa mga LTO, pagbabayad ng penalty, online na lang, no? Medyo mababawasan ng traffic, hindi napipila sa mga government agencies, no? Siguro we can name a few kung sino talaga ang totoong digitalized na local government. And even national government has failed, no? BIR, no? Bureau of Customs, hanggang dyan na lang, no? Sila lang ang may alam ng kanilang sistema. Hindi alam ng publiko, no? Hindi nila alam kung paano magsusumbong, hindi nila alam kung mali na pala yung pagbabayad nila, no? So, we need to have an efficient system through the right digitalization. Yan na yung pangako ng mga nakaraang administrasyon eh. And even this administration, it seems like it's being hampered because of, again, of politics. No? Second, very important is governance, no? With transparency. Part of good governance is transparency. Are all the transactions transparent? Yung mga nagko-complain ba ay pinakikinggan o kinakasuhan? Is the law also being weaponized just like in the other countries, no? Lalo na yung pinaka-developed country na sikat ngayon at yung paborito niyong presidente? Ay, thank you po. So, ang daming kailangan gawin, no? So, again, yun ang pinangangambahan ng investors, be it foreign and local. Sana mas maayos, no? Willing naman bayad ng tama ang ating mga local businesses. Nakita naman natin yun in previous years, no? But now, hindi lang enough yung magpakulong ka, mag-imbestiga ka, no? Kailangan talaga ayusin natin yung sistema. Maayos, no? Seryoso at talagang isang eficiente na sistema na hindi lang gobyerno ang may alam, no? Sana may collaboration rin ng publiko. Tingin ko po, yun po ang mas makakatulong sa pagpapaayos ng ating ekonomiya.
In addition, siguro ang national government pumasyal sa Quezon City dahil matagal na kaming digitalized na eh. Siguro dito pwede silang matuto dito sa ginagawa ni Mayor Joy Belmonte.